For today's video, magpapabone setting therapy tayo. Familiar ba kayo doon, guys? Kung familiar kayo, tara panoorin natin to. Isang family kami nagpa-bone settings, pero yung ako na ang next, na i-align ang buto. Naku, grabe talagang kaba ko niyan. Akala nyo lang nakangiti ako. And pag nagsisimula na, dapat go with the flow ka lang. Lalambutan mo lang yung katawan mo, huwag ka mag-a-against doon sa ginagawa sa'yo. Kasi mas mahirap pa yung gumagawa kapag against ka sa ginagawa niya. Dinig nyo ba guys, yung tunog ng buto ko ay yung liig ko, grabe. Akala ko talaga tanggal na yung ulo ko. Sa totoo lang. Ang sarap sa pakiramdam pag napapatunog yun ng maayos yung buto. Pero grabe talaga ang sakit na masarap na mixed emotion na nervyos ako. Kapag may karamdaman yung part ng katawan mo, mararamdaman mo talaga yung sakit niya. Pero after nun, talagang sulit talaga yung pakiramdam mo. Ayan o, yung iikutin niya yan. Yung papaikutin niya yan, yung ulo mo, tapos patunugin. Grabe, nakakatakot. Pero syempre, gamay na yan ni Sir Al. Lagi niyang ginagawa yan. Marami na siya naging client sa bone setting niya. Kaya tiwala ako sa kanya. Yung matagal ko nang ngalay sa leeg papunta sa balikat, siguro sa pagtulog ito, no? Ganun din ba kayo? Tapos sa pagbubuhat, yan, yung kamay ko. Ay grabe, talagang, alam mo yun, matigas na yan siya yung sa bandang balikat ko. Pero yung hinila niya, malambot na. Oo, talagang na-amaze talaga ako kasi first time ko ito. Tapos yung sa kamay ko, grabe talaga, yung ano niya talaga, yung papaano siya tumunog. Talaga na-align talaga yung joint ng kamay ko. Grabe, nakaka-amaze talaga. Sana ma-experience nyo din, itry nyo ba? Grabe. Pero kinakabahan pa rin ako kasi nasa ano pa lang tayo, upper part pa lang tayo, hindi pa tayo nakakarating sa back tsaka sa lower part ng katawan ko, kaya excited na, talagang kinakabahan talaga ako. Masakit rin kasi pag medyo inaano niya yung katawan ko, yung ipoposition niya para i-align, ipoposition niya na yung katawan mo. Naku, kinakabahan ako, tas masakit siya, promise. Ante nyo, patawa-tawa lang yan, pero ayoko lang talaga ipakita na nasasaktan na ako kasi 'di ba ilan na silang nagpa bone setting, tapos ako na yung sinundan ng huli. Diyos ko po, Rode, sila okay naman sila, tapos ako 'di ba iiyak. Syempre nakakahiya yun. Ito na yung pupunta tayo sa back part ng pagbo-bone settings. Ay nako, tingnan nyo yan yung mangyayari sa akin dyan mamaya. Diba, mamaya, tingnan nyo. Kasi talagang naramdaman ko talaga, girl, ang sakit. Yung part na yan, yung tinitwist-twist, okay pa yan siya pero ito, yan, diba, see, yan, aroy, super sakit niyan. Grabe, parang nag-stop yung breathing ko. Yan, nagpahinto talaga ako, totoo. Kasi, parang huminto yung paghinga ko talaga. Hindi ko kinaya. Gusto ko na yung umiyak, sa totoo lang. Pero alam nyo, dapat talaga, kasi yung sa bandang likod ko, alam mo yung tinatawag ng baka-baka, yung parang may prone, na siya, hindi siya prone, yung parang na siya going to pagkukuba na siya. Ganun na yung shoulder at saka back part ko. Gano'n niya siya. Kaya siguro, yung inayos ni Sir Al, talagang naramdaman ko. Oh, grabe. Tapos, inulitan niya pa talaga. Hindi yan tatantanan, girl. Ay, talaga naman. Talagang ante nyo, parang maluha-luha na talaga ako. Pero pinilit ko para maayos lang talaga yung bone ko, diba? Talagang hindi ako maging kuba, gano'n, in the future, pag tumanda na ako, kahit patanda na, yun talaga. Sin ko lang ginawa niya yung ngalay ko, natanggal siya yung sa bandang right na na shoulder, natanggal yung ngalay niya, tapos parang gumaan yung pakiramdam ko. Yan, inulitan niya pa, parang ayoko na talaga. Sabi ko okay na siguro yun kasi talagang sakit talaga siya, pero 'di ba? Wala naman talagang isiset niya na masarap lang yung pakiramdam mo. Masakit na para sa akin masakit. Walang masarap doon, pero maginhawa yung pakiramdam. Parang yung dati mong mabigat na likod, yung parang may pasan ka, pag ibubone setting ka, parang nawala. Ganun yung feeling. So ito na, dito naman tayo sa
dapa part ang tawag ko dyan. Yan sa sa spinal cord pababa, yan gagawin niya. O yan, 'di ba? Simple nyo lang yan tingnan, promise talaga, ulit-ulitin ko sabihin, simple lang pero ramdam mo talaga yan. Yan yung ginaganyan niya ako. Pero may mas masakit diyan eh. Yung mamaya, yung sa shoulder part. Yung shoulder ko talaga siguro kasi may tama talaga. Yan, next yung yung liig ulit. Yan, aayusin niya ulit yan. Ang sakit niyan. Oo, promise yan. Yan, nasaktan talaga ako dyan. Yan pag ganun niya. Pero okay lang. Pero ito, yan yung sa shoulder part na parang iaalay niya. Yan yung bones. Ay, yan, ang sakit niya. Sabi niya. Pero sinabihan niya rin ako na ito medyo masakit. Ayun, masakit yun, promise. Kaya pa nagpa-Cairo kayo, nagpa-bone setting kayo, grabe, kailangan talagang inhale, exhale. Yun ang talaga yung dapat mong gawin kapag ginagawa na sa'yo yan. Yan ang sakit niyan. Yung parang kanal-kanal natin sa likod. Yan. Kung kinakabahan ako nung start, mas doblehin ang kaba dito sa leg part na ako. Kasi kaya talaga ako nagpa-bone settings, nararamdaman ko yung sa bandang talampakan ko, parang may namamaga. Hindi ko siya mailakad ng diretso. Yun, kaya yung dito na siya sa lower part ko, na sa leg part ko. Talagang, Diyos ko, kinakabahan na ako kasi baka hindi ko kayanin yung sakit. Nararamdaman ko yan sa right side na paa ko. Ang sakit niyan. Kaya sabi ko, Sir Al, masakit yun dyan banda. Okay daw, ayusin niyo, di ba? Di ba? Kung titingnan mo, para lang ako manika, na iniikot-ikot na yung paa ko. Pero ang sarap. Na-appreciate ko sa bandang paa, sa una. Kasi hindi niya pa inaayos yan, Ang sarap niya, Yan, talaga naaalay niyo sa bandang balakang mo. Yan. Okay pa ako dyan. Ayan, nag-i-enjoy ako sa part na yan na hindi siya masarap yan. Yan ang masarap part para sa akin. Pero, mamaya, pag doon na yun sa bandang talampakan na doon ko na mararamdaman talaga. Ewan ko na lang kung kakayanin ko talaga. Yun talaga yung nasa isip ko niyan. Pero, syempre, na-enjoy ko muna. Ayan, naayusin niya. Sabi pa nga ni Sir Aljan, pares raw kami ng shape ng legs ni Mama. Actually, si Mama, nauna siya i-bone settings. Panoorin niyo yung kay Mama. Grabe guys, ang mama ko kasi, kung sinong man nakakilala dyan, alam nila kung paano maglakad ang mama. Talagang, na siya, hirapin na siya maglakad. Pero yung nagpa-bone setting siya, hindi agad nag-straight yung paa niya ha. Guys, walang ganon. There's no such thing na pag bone setting, diretso agad. Wala. Pero, dahan-dahan daw, may second session pa si Mama na para third or hanggang fourth. Basta't ganun kasi kay Mama, na talaga, sobra na yung sa tuhod niya, yung nalamanan na talaga. Pero guys, nakakalakad na siya ng ayos. Yung dating parang nakaluhod na siya, ngayon kahit papaano naibsan na yung sakit at saka yung hirap ng paglalakad niya. Ayan yung ginagawa ni Sir Al ngayon sa akin. Yung sa tenga ba to? Hindi, sa shoulder pa. Tama, tenga na yan. Yung tenga pala, hinihila niya. Pag hinihila niya, alam mo yung pag kumagat ka na malutong na chicharon, gano'n yung pakiramdam pag hinila yung tenga. Ay nako, tapos ang init pagtapos niyang hilahin, pero parang natanggal yung pamimingi, yung parang di ba minsan nabibingi tayo, natanggal siya sa akin. Ayan ayan na, ayan yung gagawin niya na sa tenga. Ayan siya. Yan, bibiglain niya yung hihilahin. Tignan nyo ha, yun, hinila niya na ganun lang. Kung mapapanood niyo sa page ni Sir Al, mamaya iaano ko yung page ni Sir Al, panoorin nyo doon, maririnig nyo talaga yung tunog kasi naka-microphone. Sa akin kasi hindi naka-microphone yung sa phone ko. Kay Sir Al, naka-live yan siya, maririnig yung tunog ng bawat ginagawa niya sa akin. Ayan na, excited na ako sa paa ko kasi gusto ko talagang yung maayos yung sa paa ko. Yan, nararamdaman ko na yung sakit pag hinihila niya. Yan yung natin, yung sa tuhod natin, yan inaayos niya yan para diba pag medyo sakang ka or piki, pwede niyang ayusin yan pag yun yung concern mo sa kanya. Yun ang aanuhin niya, iaayos niya yan. Diba, sarap niyan guys, sa totoo lang. Yan habang inaayos niya. Yan, yung sa upper part ng katawan, hindi ko yung words na masarap.
maginhawa lang, oo, pero sa paa ko ang sarap, na-appreciate ko talaga siya yan. Yun, sabi niya, next na daw ang aking nararamdaman. Ayan na talaga, yan ang iniinda ko, diba, talagang hindi ko na mawari ang aking nararamdaman. Ayan, grabe talaga, umiyak talaga ako dyan, sobrang sakit ng nararamdaman ko, kaya talagang tinabunan ko yung ano ko, buti na lang yung camera hindi naka sa position sa mukha ko. Yan ang pinakamasakit. Ayan, 'di ba? Yun, namamagat as gaganyanin niya. Napamura talaga ako. 'Di ba? Kung mapapansin niyo, umangat yung sampa ako. Napamura talaga ako, pero muted yung mura ko kasi 'di ba, naka-live siya. Kaya grabe. Yan talaga yung pinaka-concern ko, kaya ako nagpa-bone setting. Inulitan pa talaga. Hindi niya talaga tantanan yan pag masakit. Pero alam nyo, yung result niya, napakagaling. Mas yung lagi kong pinapahilot to, kasi gabi-gabi talaga. Hindi nga kasi taga ako makalakad. Siguro yung trabaho ko to nung nasa abroad pa ako. Kasi masakit. Ayan talagang tiyatabunan ko mo. Umiiyak na ako dyan. Talaga naluha ako. Umiyak talaga, hindi lang naluha. Ang sakit yung nagtatrabaho siguro ako dyan. Kasi yung binubuhat namin mabibigat. Lahat ng bigat napunta sa paa ko. Kaya yun, namaga. Sabi niya, kapag hindi raw nakuha sa ganyan, ibig sabihin, mataas ang uric acid ko. Or rheuma na yun. Pero nakuha siya. Kaya ibig sabihin nun yung bone ko ang may problema. Ayan, grabe, ang sakit talaga. Yan ang pinakamasakit kasi yan talaga yung pinaayos ko dyan sa bone settings ko. Ang sarap na masakit, lahat talaga. Pero worth it kasi nawala talaga siya. Kaya nga, yung una may duda pa ako Yan, next, pinaayos ko rin pala ang aking, yung digestive ko kasi parang siya, mahina na yung panunaw ko. Parang nasa senior citizen na yung panunaw ko as in. Kaya pinaayos ko. Siguro hanggang 3 days bago kayo magkita ng banyo. Pero yun, awa ng Diyos, yung pinaayos ko siya, nakaka-release na ako kahit pa konti-konti. Naayos siya. Yan, Diyos ko, grabe. Buti na lang nakagraduate talaga ako sa masasakit na part. Kaya yun, sa lahat ng may mga karamdaman dyan, yung if magpa-bone settings kayo guys, grabe, worth it kahit medyo pricey. Pero naka-promo si Sir Al na 1.5 na lang per head kapag nagpa-bone settings kayo. So, on December 3 ulit, babalik siya dito sa Quezon. Kaya lahat sa mga taga-Quezonians dyan, magpa-bone settings na kayo guys, mag-ipon na kayo. Kasi lahat ng pagod nyo, kailangan hindi lang wag natin tipirin ang sarili natin dahil ang puhunan natin ay ang ating katawan. Yes, kaya dapat ayusin din natin yung mga nararamdaman natin dyan. Iba ito guys, iba siya sa hilot ang bone settings kasi yung hilot, yung mga kaugat-ugatan yun, tama, pero itong bone settings, yung mga buto natin na hindi mo maiwasan minsan yung namamali tayo ng position, yung ganon. Yan, iaayos yan ni Sir Al kung kayo yung may mga kuba, pero hindi instant agad na tatayo kayo ng diretso, pero may pagbabago talaga kung sakang kayo, kung piki kayo, kung hindi kayo magkaanak, aayusin niya. Marami siyang pwedeng ayusin kung ano man yung concern nyo. Kayang gawin ni Sir Al yan. Kaya yun, talagang worth it at saka talagang nire-recommend ko siya na ipagawa nyo sa sarili nyo kasi sa amin, kasi kami buong family talaga, ilang kami, 6 kami na nagpa-bone settings. Talagang masasabi namin talaga na talagang worth it talaga. Ayun guys, kaya nga yan ang final ni Sir Al, yan, tapos na yan. Kaya panoorin nyo at pag-isipan nyo, bone settings na kayo. Okay, sarap sa feeling girl, pero umiyak yan. Thank you for watching. Salamat. Bone settings na huwag nyong kalimutan. Bye. Mamatay gabi. Hindi ko natin siya may ako Galing sa kanya, boy. Lagi ko itong pinapahilot gabi-gabi. Yung taga yun kasi yung ay, hindi na ako maghihilot gabi-gabi. Hindi na ako maghihilot. Ayos, sir. Ligtas na ako ngayon. Sa wakas. Maraming malaking salamat na yan.
yung mga